at para may hayag po ang salita ng Panginoon po doon. So, sige po, no? At hindi naman po ako bago sa inyo. So, ayun, ako po yung nasa year 1991. So, nag-aral ako ng Bible School sa Lalumang Baptist Church. Nakapag-start tayo ng gawain po sa Aurora. And then, nakapunta rin po tayo ng Cambodia. Ngayon, pupunta po ako ng Cambodia para bisitahin po sila. And then, punta po ako sa Oman, then Belgium. Sige po, tayo po nga po ay magsitayo at basahin po natin ang ating Bible, no? Basahin po natin ang ating Bible sa aklat po ng Ephesians. Ephesians chapter number 4, verse number 26 at saka 27, no? Sabay-sabay po natin basahin. Ephesians chapter number 4, verse number 26 hanggang 27. Verse number 26, be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Verse number 27, neither give place to the devil. Tayo po yung manalangin. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, maraming salamat po sa oras at araw na pinagkaloob sa amin. Dalangin ko po na gabayin niyo kami at samahan sapagkat wala po kayong magagawa kapag wala ka po sa amin. Holy Spirit, kayo po mismo mangusap sa inyong mga anak, itago niyo lamang po ako sa iyong likuran at kayo po Panginoon ang makita po at may taas. Salamat po sa iyong katapatan po, sa kabila po, minsan po ay hindi po kami naging matapat po sa iyong harapan, kayo po ay nantiling tapat. Patawarin niyo po kami sa mga aming nagawang kasalanan, ni man o hayag. Ganun din po Panginoon, at ang inyong mga lingkod, yung mga kapastoran po na nangangaral po sa kanilang mga pulpito ngayon, dalahin ko rin po na gabayin niyo po sila at tulungan, kayo po Panginoon ang may taas. Maraming salamat po at ito po ay aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na nakapagligtas. Amen. Ayun. Sige po, no? So, ang title po ng ating pag-aralan po ay Unstanding Ground. Actually, kanina po ay nagbabago sana ako ng mensahe kanina, sa totoo lang. Kahit na nakuha ni Brother Daniel na. Kaso lang, ayon po sa kanta, Feelings, di ba? Saka yung kanta kanina, yung special number po nila kanina. So, ituloy po natin, no? Unstanding Ground. In 1850s, a man named John Gray took a job with the Edinburgh, Scotland Police Department as a night watchman. To keep company with him during the Scottish long night, he took a partner, a Skye Terrier named Bobby. Skye Terrier po, ito po yung maliit na aso, no? Pangalan niya po ay Bobby. Several years, the two were familiar sight as they watch or walk at the street and lanes of the city. In 1858, John Gray died of tuberculosis, TB ba? May sakit siyang TB. And was buried at Greyfriars Crickyard. After he was buried, Bobby the Terrier refused to leave his master grave. He sat there day and night, leaving only at 1 p.m. to go to the local coffee shop he had frequented with his master each day. He would go there, the owner would give the little dog a meal, and he would return to his post at John Gray Graveyard. The gardener and keepers of the graveyard tried to evict the little dog, but they had no success. Eventually, they built a small shed beside the grave so the little dog could have some sort of shelter. For the next 14 years, until his own death in 1872, Bobby the Skye Terrier maintained his vigil at his master's grave. After Bobby's death, a bronze statue was erected and placed in his grave with this inscription: Greyfriars Bobby died 14th January 1872, age 16. Let his loyalty and devotion be a lesson to us all. If a little dog can be devoted to a dead master, how much more should we be devoted our living Lord? Devotion. This intense is a rare commodity. However,
Among God's people, it ought to be a common experience. In the Bible, there are many instances of steadfastness, unmovable, and always abounding in the work of the Lord. In Corinthians, 1 Corinthians 15:58, sinabi niya po ng ganito, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Isa po dyan si Caleb. Sa Caleb, mababasa po natin ang istorya ni Caleb, isa sa mga istorya ni Caleb in Joshua chapter number 14, verse number 10 to 12. Sinabi po ni Caleb, give me that mountain. Tingnan mo po, matanda na si Caleb. 45 years old. 20 years old siya noong ipadala siya ni Moses. 45 years old siya noon i-claim niya yung mountain. He persisted on relying on the Lord's promise, and he gained his inheritance. In 2 Samuel chapter number 13, verse 11 to 12, there is a story of a man named Shammah who stood his ground after anyone else had fled and won a great victory. Pagkatapos makita po natin ang ating Panginoon Jesucristo na kanyang sinabi, who endured hardship to the saving of our soul, who, when he looked death in the eyes of his face, like a flint. Sinabi niya po yan sa aklat ng Isaiah chapter number 50, verse number 7, for the Lord God will help me, therefore shall I not be confounded, therefore have I set my face like a flint, and I know that I shall not be ashamed. There are many other examples that we could name, but the point is clear. God intends for every one of us that is saved to stand his ground. Sa verse number 27, he tells us, sa ating binasa, he tells us to give no place to the devil. The word place comes from the Greek word topos, from which we get our word topography. It refers to a piece of ground. In other words, the Bible instructs us to give the devil no ground in our lives. God's plan for us is that we learn to stand our ground instead of giving it up. I would like to speak today, mga kapatid, po sa panampalataya about standing ground. As I do, let the Lord speak your heart and determine to stand your ground for Jesus and to reclaim any ground that you have been given up over the past years. Number 1, let's talk about giving ground. Giving ground. Last Wednesday, nangaral po ako sa inyo dito, what kind of tongues do you have? Isa po dyan yung boasting tongue. Mayabang. No? Mayabang. Pagkamayabang. At yan po ay, kung walang mayabang, kung hindi siya nagyabang sa Satanas, si Lucifer, di sana hindi siya naging Satanas. Alam naman po natin ang kanyang naging kasalanan, di ba? There are 5. Yung sabi niya, ako. Siya nang lagi, di ba? So, ang kayabangan po ay isa pong nakakatakot na kaaway ng isang Kristiyano. When we allow this sin to take root in our heart, when we are not anymore bothered by our conscience about sin, because we feel at home about sin, it is an indication that Satan has beguiled you. This sin are the sin that made Lucifer the devil, yung pagiging mayabang. Pagkatapos nandito yung pagsisinungaling. Pagkatapos nandito yung pag-divert po ng salita ng Panginoon. Too many are giving ground in their lives. Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Meron po mga devices Satanas sa atin. Nandyan yung mga promos niya minsan. Gawin mo ito, maganda ito. Tignan nyo yung ginawa niya kay Adan at kay Eva. Kapag kinain mo yan, magiging Diyos ka, sabi niya. Ito naman si Eva, naniwala. Nalinlang. So, huwag po natin bigyan po ng lugar si Satanas sa ating puso. No? The word advantages
Sa 2 Corinthians chapter number 2, verse number 11, yan po ay bridgehead. A bridgehead is a little piece of ground from which the enemy can launch assault against any other area of our lives. The bridgehead at noonday gave the allies a foothold of the continent of Europe. When we allow Satan a foothold or a bridgehead in our lives, we are giving him ground from which we can attack the family, the church, the community, etc. We must not give him a ground. Huwag po natin itong siyang bigyan ng maliit na puwang sa ating puso o sa ating buhay. Mga kapatid ko sa panampalataya, marami na po tayong may bigay po na piece of ground sa ating buhay kay Satanas. Isa na po dito yung public ground. Public ground. Jesus is not welcome in the world. He is not welcome in the school. Actually, pagpasok natin sa mga school, public school, meron tayong mga ginagawang pakikiusap sa kanila. Minsan nadidenied tayo. Bakit? Hindi na po siya welcome. Hindi welcome ang Panginoon sa school. Lalo sa bansang Amerika, sabi ng iba, yung mga nakapunta roon. He is not welcome. Jesus Christ is not welcome in the court or even in the public square. Many have forgotten the word of God. Sinabi niya po dun sa aklat ng Psalms, chapter number 33, verse number 12. Tignan po natin ang Psalms 33:12. Psalms chapter number 33, verse number 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance. Number 2 na isinurrender natin sa Panginoon ay parental ground. Parental ground. Many have lost control over their children. Few parents punish their children no more. Hindi na nila ito pinapalo. Mukhang nakalimutan na nila kung ano ang nakasulat sa Biblia. Tignan po natin, no? Proverbs chapter number 13, verse number 24. Proverbs 13:24. He that spirit his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Nakita niyo po yun? Dapat po, kapag nagkakamali po ang mga bata, kailangan disiplinahin. Kaso lang, may pinasang batas ngayon na bawal paluin ng bata. Sana, kapag nagkakamali, ang panalangin ko, kapag nagkakamali ang mga bata, ang paluin ay si Kiko Pangilinan. Kasi siya nagpasa ng batas na yun, di ba? Dapat siyang paluin para malaman niya. Nagpapalaki na po tayo ng mga kriminal na bata. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Takot ng mga magulang para disiplinahin ang kanilang mga anak. Mga magulang, nakalimutan natin yata kung anong sinasabi ng Biblia. Proverbs chapter number 19, verse number 18. Proverbs 19:18. Paki-plus po. Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. Tignan nyo yan. Ang daming mga nanay ngayon po na umiyak para sa kanilang mga anak. Dati, ang mga bata ang umiyak. Ngayon, hindi na. Nagkabaltad yata. Nakakalungkot po. No? Nakakalungkot po yung mga pangyayari niya. Proverbs chapter number 22, verse number 15. Proverbs 22:15. Proverbs 22:15. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Amen. Proverbs 23:13. Proverbs 23:13. Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Hindi naman kasi siya mamamatay. Bakit na hindi natin siya paluin? Nagkaroon lang kasi ng batas, kaya ang magulang ngayon ay mahirap, ay natatakot mamalo. Pero, mga magulang, may Bible po tayo. May Bible po tayo, dapat sundin. And then, number 3, praying ground. Praying ground. There are no Daniels in our day. Meron tayong pangalan Daniel, ayun o. Si Brother Daniel.
Kaso lang, Daniel na sinasabi niya nananalangin araw-araw, at least 3 times a day. Sino sa atin nanalangin po kaninang umaga? Diba? Meron po akong nabasa po na pangalan, kung di ako magkamali, ay si Jefferson Peterson, na kung saan po siya nananalangin, nakaluhod, na ang kanyang tuhod ay nagmarka na doon sa kahoy. Kasi doon siya lagi nananalangin. Siya binansagan na camel's knee. Tao siya, pero binansagan siyang camel's knee. May sariling camel's knee dahil po sa kanyang pagluhod sa Panginoon. Kilala niyo si Hudson Taylor, kung di ako magkamali. Sa kanyang pananalangin. Noong namatay siya, natagpuan na nanalangin. Nanalangin sa kanyang kama. Praying ground. There is no Daniel in our days. Many are simply too busy, too strained, and too carnal to develop an effective prayer life. Many have forgotten the power of praying. Christian. Nakalimutan na sa James chapter number 5 verse number 16. Tignan po natin ang James chapter number 5 verse number 16. James 5:16, the Bible says, confess your fault one to another and pray one for another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Yan pong sinabi po ng Bible, mga kapatid. And then, number 4, preaching ground. Preaching ground. Old-fashioned preaching is ridiculed and relegated to the ash heap of history. Many have forgotten what God said about it. Tignan po natin ang 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter number 1, verse number 21. 1 Corinthians chapter number 1, verse number 21. 1 Corinthians chapter number 1, verse number 21. For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Mga kapatid, nakalimutan na ng marami yan. Binabago na rin po ang kanilang mga mensahe sa ngayon. Ayaw na nilang mangaral ng tinatawag na old fashion. Anong pangaral po ng iba ngayon? Marami prosperity na yung mga iba. Yung iba ay simple maniwala ka lang. Nandiyan yung pumapasok yung easy bilibisin na. Yung iba, nandiyan yung si Jesus Christ nga, dinala sa impyerno yung iba eh. Di ba? Nakakalungkot lang po, mga kapatid. We should not be ignorant of his device. Mayroon pong mga devices sa Satanas. Yung saltang wiles of the devil, that is the device of the devil. Mayroon po siyang devices, mga kapatid. So, wag po tayo sanang magpalinlang. Tignan po natin sa aklat ng Ephesians chapter number 6, verse number 11 and 12. Ephesians chapter number 6, verse 11 and 12. Ephesians 6:11. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. That is the tactics. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Mga kapatid, meron pong tactics ang kaaway. Meron siyang wiles. Huwag po tayong maging ignorante po dyan. The best way we can neutralize the enemy is to focus on our Savior. He is the victor. Nagtagumpay na po siya. Huwag po tayong mawalan po ng focus doon. He is our greatest source, and yet we fail to tell him to avoid the traps of the devil. Mga kapatid, mag-focus lang po tayo sa Panginoon. Ano sabi po dun sa aklat ng Hebrews? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Huwag po tayong lumihis. Meron po tayong Bible. Meron po tayong Bible. Nandyan yung ating dapat sundin. Huwag tayong lumiko. Sinabi na old-fashioned yan. So what? Kung old-fashioned yan. Kaysa naman pupunta tayo dun sa bago na hindi naman po natin alam kung saan patutungo. Meron pong question sa amin. Paano daw ang Bible po ay nagiging Word of God? Yan po isang question sa aming assignment.
How the Bible became the Word of God. Simple lang ang sagot yan. The Bible tests the pass of time. The Bible, the Bible is the only book in the universe na meron pong kakayahan para po baguhin ang buhay ng isang tao. Magbasa ka ng anong klaseng book. Hindi niya kayang baguhin ang buhay mo. Only the Bible po. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Number 2, let's talk about gaining ground. Kanina, yung pagbibigay. Ngayon po, gaining naman. Gaining. A surrender ground can be reclaimed, but it is always costly. War is always costly in men, weapon, and materials. Tignan niyo po yung nangyari po, no? Tignan niyo po yung nangyari sa bansang Ukraine, sa bansang Israel. Ang daming perang nagastos diyan. Ang daming structure ang nasira. Meron din mga namatay na tao. Costly yan. Bibigyan ko ng isang halimbawa po. Example lang po ito po yung isang example lang. Example po ay ito na lang po na nanatiling lupa nyo at sama-sama kayo dito. And yet, nandito ako, sabi ko, kukunin ko yung gitnang-gitna niyan, siyempre, ikrokos ko yan para makuha yung gitna. Kukuha ko ng 1 square meter at bayaran ko ng 10 million pesos sa inyo. Wow, 10 million, wala ka naman ganyan, pastor. Alam ko naman, pero hindi rin lang naman ito ang lupa nyo eh. Marami lang di kayong lupang iba. Assuming po na ito lang ang lupa nyo, kukunin ko yung sentro niyan, pagkatapos babayaran ko sa inyo ng 10 million pesos. Ngayon, kapag binayaran ko yan, gagawin ko ang gusto ko dyan. Diyan ako matutulog, dyan ako maliligo, lahat yan, gagawin ko ang gusto ko dyan. Kasi akin yan, binayaran ko, di ba? Ngayon, kapag gusto niyo na akong palisin, natural, hindi ko ibebenta sa iyo ng 10 million yan. Mas mataas lagi. Nakita niyo yung konsekwensya po ng pagbibigay po natin pagkatapos i-reclaim po natin yan. Laging costly yan. There are 3 steps to regain the spiritual ground that has been lost to the enemy. Number 1 is repentance. Magsisi po tayo, no? Repentance. Sa 2 Corinthians chapter number 10, verse number 13. 2 Corinthians chapter number 10, verse number 3. Sorry, no? 2 Corinthians chapter number 10, verse number 3. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Verse number 4. For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of the stronghold. We have to realize that spiritual victory cannot be accomplished using fleshly methods. This is the way of the world, and sadly, it has become the trend of the modern church. Nakakalungkot po yan, mga kapatid. Yan na po ang nagiging trend ng mga modern church. What we need to understand is that power comes from doing God's business, God's way. Wala pong iba. Yung kaparaanan lamang po dapat ng Panginoon. We regain spiritual ground when we humble ourselves before the Lord. Deal with our sinful condition and operate within the guidelines of His Word. Kaya napakalaga po, magbasa po tayo ng Biblia. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Ito po yung ating source of standard. Kapag isarado po natin ang Bible po natin, hindi po natin alam ang tama't mali. Paano mo sabihin sa akin na bawal pumatay kung hindi mo binabasa ang Biblia mo? Sinabi mo, sino ka ba para magdikta sa akin? Hindi ba? Paano kapag gusto ko ay pumatay lagi? Ikaw naman ayaw mo. So, meron tayong standard. Let's go to the Bible. Thou shall not kill, the Bible says. Number 2, resistance. 2 Corinthians chapter number 10, verse number 6. 2 Corinthians chapter number 10, verse number 6. 2 Corinthians chapter number 10, verse number 6. The Bible says, and having in a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Sorry, no? And having in a readiness to revenge all obedience when your obedience is fulfilled. Number 3, renewal.
2 Corinthians chapter number 10, verse number 5. Casting down imagination and every high things that exalted itself against the knowledge of God, and bring into captivity every thought to the obedience of Christ. The only way to experience spiritual renewal is our lives. In our lives is for us to rekindle the old flame of the passion we love. We used to feel for the Lord. Far too often, we are like the people of Ephesus. We are busy in the things of the Lord, but there is no real passion and deep abiding love with Him. Nakakalungkot mga kapatid. Busy tayo pagpunta sa church, pero wala naman po yung talagang totoong pag-ibig po sa Panginoon. Nakakalungkot po yan. Yung iba, pumupunta lang. May nagtanong sa akin dito kanina, si Brother Jan yata nagtanong, bakit ka nandito? Sabi ni Brother Jan sa akin kanina. Simple lang. Sabi ko sa niya, nandito ako ngayon kasi pinapunta ako ng Pastor Bong. Nakakalungkot yung iba, pumupunta sa church kasi may gustong makita. Yung iba, walang ibang mapuntahan. Kaya sila nasa church. Sila'y busy pagpunta sa church, wala naman totoong pag-ibig po sa Panginoon. Number 3, let's talk about guarding ground. Kapag na-gain po natin yung ating naibigay, magbantay naman po tayo. No? Guarding ground. I don't want you to live here discouraged. The church is not going down, he is going up. Yes, we are given up precious ground, but by the grace of the Lord, we can reclaim it for Jesus. We still have much ground that we have not lost to the enemy. We must do everything in our power to see that we guard it with our lives if necessary. Ikaw at ako have been set free by the truth. Sinabi po sa John chapter number 8, verse number 32, and you know the truth, and the truth shall make you free. We will remain free by walking in the truth. The armor of Christian in Ephesians chapter number 6, verse number 8. Kung mababasa po natin yan, mga kapatid, yan po yung ating sandata. Lahat po ay depensa at meron lamang po nag-iisang pang-atake. That is the sword of the Spirit. That is the word of God. Yan lamang po pwede natin pang-atake sa kalaban natin. Sa totoo lang. Lahat pandepensa. Yung helmet, yung breastplate, salvation, yung sapatos, yung belt. Puro pang-depensa yan. Yung shield. But meron tayong isang pang-atake. That is the sword. And that is the word of God. Nakita nyo minsan po, ang Panginoon Jesucristo, ginamit niya rin yan. Ginamit ng Panginoon Jesucristo ang salita ng Panginoon mismo. Sana ganyan din po gamitin din natin ang salita ng Panginoon. Tandaan nyo yung, nung ang Panginoon Jesucristo ay may encounter siya kay Satan. Ang sabi niya, kung ikaw nga ay anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay yung bato. Ano sabi ng Panginoon? As it written, man shall not live by bread alone. Madalas natin mabasa yan sa Matthew chapter number 4. Pero nakasulat yan po. Mas naunang nasulat yan sa aklat ng Deuteronomy. Man shall not live by bread alone. Ginamit din ng Panginoon po, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. So nawa, ganyan din po natin gamitin, no? The armor begins and ends with the truth. It is enough to carry the truth in your hand. In Bible. It is the truth in your heart that will give you victory. Sa Psalms chapter number 119, verse number 11, thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. Kumusta po tayo? Ilan po ang memory verse natin? Buti na lang, kanina po, nag-memory verse sila. Paano kaya kapag sabihin ng Panginoon, magbigay ka, bago kita papasukin sa aking kaharian, magbigay ka nga ng memory verse mo, except John 3:16. Meron ba tayong masasabi kaya? Amen?
Buti na lang, hindi yun ang kondisyon ng pagpunta sa langit. Memory verse to. Kung nagkataon, pambira, dami mga Kristiyano hindi rin pupunta dahil walang memory verse sa kanilang buhay. Ultimately, truth is a person, that is the Lord Jesus Christ. Only a pure, holy, and honest relationship with Him can produce lasting victory. In the end, truth is all we really have, and it must be protected from this thing that would take it from us. If we are to reclaim lost ground and guard the ground we still have, we will have to walk in truth. Pangwakas po mga kapatid, o bakasan ko po, no? Nung mga Bible student po kami, nagpasulat po sa amin ang aming buting pastor, Pastor Gilbert Tuquero. Sabi niya, magbigay nga kayo ng mga character qualities na inyong ninanais. O kaya, anong character qualities meron ka? So, magbigay ka ng 5. Alam niyo po, ito yung sinabi niya. Basahin ko yung exact ng sinabi niya, no? The Bible student wrote something encouraging to me. I did not go through the rules and regulation of the school, but instead, I just asked one question to all of them. I asked them to form a 7 or 8 student, and I want you to write top 10 qualities in the Bible student. So, nagbigay po siya. Isa po dyan ang nakita po namin ay yung pagiging meekness. Meekness. At dito po, nakita ko po mga kapatid, no, ang pagiging mapagpakumbaba. Isa yan sa ating mga kailangan sa ating buhay ngayon. Marami na pong mga mayabang. Tulad ng sinabi ko last Wednesday sa inyo, ang mga mayabang ay nagkalat. Yung iba nasa Malacanang. Ulitin ko lang. Yung iba, mga mayabang nasa Malacanang. Nakaupo sila doon. Yung iba nasa Senado. Yung iba nasa Kongreso. Yung iba ay nasa munisipyo. Yung iba ay nasa City Hall. Yung iba ay nasa barangay. Yung iba ay nasa loob ng simbahan. Yung iba nandyan lang at nakatayo. Ay, nakaupo pala, sorry. Yan. Marami pong mga mayabang po mga kapatid. Mga kapatid po sa panampalataya, I really believe that each of us want to be everything that God has said us to be. If we are going to do that, we must focus on the Lord, and the devil will surely find it difficult to find a place. Abit said, we must attack his stronghold and take back that which he has taken from us. I want to challenge you today, under the preaching of the Word of God, fight back your life today, your family, your home, your children, your personal walk with the Lord, and anything else you may have yielded to the devil. Kung ano man pong naibigay nyo na po sa kaaway, ipaglaban po natin at ma-reclaim po natin yan. If you want victory, then God has victory to give. Sinabi niya po sa 1 Corinthians chapter number 15, verse number 57. 1 Corinthians chapter number 15, verse number 57, the Bible says, but thanks to be God, which giveth us victory through our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, kung gusto mo ng victory, lumapit ka sa Panginoon. Meron lamang po siyang ibibigay para sa iyo. Ngayon po, standing ground. Wag po natin po sanang ibigay po ang mga grounds po natin sa kaway. Tulad ng preaching ground, parental ground, public ground, at iba pang mga grounds na yung iba ay ibinigay na po nila ito. So sana manindigan po tayo, tumayo tayo, at ipaglaban po natin ito for the cause of Christ. Tayong lahat ay magsitayo. Tayo lahat ay magsitayo.
Pakiyuko ang ulo, pakipikit ang mata, tayo po'y manalangin. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoon si Kristo, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin, ang standing ground. Tulungan niyo po kami na ma-reclaim, ma-regain ang aming mga naibigay na po sa kaway. Church, kung nangusap sa iyo ang Panginoon, will you come and take your stand for the Lord Jesus Christ today? Habang nakayuko po ang ulo, nakikitang mata, tawagin ko po ang ating Brother Raymond para sa invitation. Thank you. Habang lahat po nakalubo na kapatid, inayos ko kung hindi sa Panginoon. Pas po mga tayo, dahil namin kayo, hindi po ito ang Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe po namin po napakinggan. Mga word po namin sa pamumuhay. Kasikan, Panginoon. Salamat po namin, Panginoon, na patuloy po ang gawin na sa salita sa actual service. Salamat po, Panginoon. Sa ginamit ko po ng mensahero, salamat po na bigay po sa amin sa aming pananampalataya po. Sa mga ganito, Panginoon, kung lapit sa iyo at mga kapatid po namin, yung mga trabaho, yung mga sisipagan buhay, yung po sila kasipagan, naghanap po ng anak buhay, Panginoon, bigay po ng anak buhay. At palagi po na Panginoon, palagi po yung mga business sa kanilang business, Panginoon, palagi po sila. Palagi po namin, Lord, natayo rin po bayan, mga kapatid na hindi po yung at hindi po ang sa dalangin sa mga susanto sa kapatitas. Amen. Amen po. Mamaya po, special opening po tayo after na pagkakanta po. Special opening po tayo para po sa ating speaker, sa ating tagapagsalita, kay Pastor Benson. Ngayon po, tayo po si Teacher Romy. Pagpauna po tayo sa ating pagbibigayan. Sa pagbibigayan. Teacher Romy.